Pinagdesisyonan na po ng buong Kongreso, nagbotohan sila, ang boto na nag-expel, ibig sabihin tinanggal. Tinanggal na bilang miyembro ng Kongreso o ng Kamara si dating Congressman Arnolfo Arnie Tevez. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Nung nagbutuhan ang lahat ng mga senador, 265 po ang senador na bumoto para sipain na siya bilang miyembro ng Kongreso. May 3 nag-abstain. Walang kumontra. Ang tagal na nila dapat na in-expel yan. Wala. Ano na yan eh. Hindi naman, unang-una, hindi naman nakapagtatakang i-expel yan. Ang tanong nga, bakit ngayon lang? Di ba? Ang pag-expel niyan, kahit si Arnie Tevez, kahit si Congressman Arnie Tevez, alam niya nang i-expel siya. Alam niya yan. Kasi, kung umaasa pa si Tevez na hindi siya i-expel, hindi niya babastusin ng Kamara. Di ba, mga kabunyog? Hindi na nga lang Kamara ang binabastos niya. Lahat niya na lang binabastos eh. Di ba? Kaya sa totoo lang, yung pag-expel na yan, inaasahan na yan. Kahit si Tevez, hindi naman nabibigla na dyan. Long overdue na yan. Yan kasi ang problema ng sistema ng hustisya sa bansa natin. Kapag mayayaman at makapangyarihan, may due process. Ang haba ng due process na binibigay. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Sagad ang due process. Yung due process, sinasagad nila kapag mayayaman. Kapag makapangyarihan. Actually, yung ginawa ng House Ethics Committee na dinaan sa suspension, 60 days, tapos another 60 days suspension, ano na lang yun? Bahagi na lang yun ng due process. Tapos ngayon lang in-expel. Di sasabihin ng Kongreso, binigyan siya ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon binigay sa kanya, pero hindi niya sinunod. Kaya wala nang magagawa ang Kamara sa kanya. Ganun lang yan. Ibig sabihin, dinaan sa due process. Ang haba-haba na nga ng due process na yan. 2 suspension. Sa simula pa lang, 1 suspension, hindi niya naman nire-respeto, binabastos niya pa ang Kongreso. Hindi nga lang Kamara ang binastos niya. Pati yung sistema ng hustisya natin, binastos niya. Hindi nga lang sistema ng hustisya. Ang buong gobyerno natin binastos ni Tevez. Yun bang pagbastos niya na yun? Dapat nga, noon pa lang, nung ginawa niya yung mga pambabastos na yon. O ngayon, anong ginawa ng Kamara? Ang sabi ng Kamara, anong dahilan? Ang ginamit nilang dahilan, bakit kailangan na daw i-expel si Tevez? Tatlo mga kabunyog, mga kababayan ang ginamit na dahilan. Ang una, yun daw pag-apply ni Tevez ng asylum. Nag-apply siya ng asylum sa Timor-Leste, sa East Timor. Yun daw ay pagpapakita na talagang inaabandona niya ang pagiging kongresista. Yan ang unang dahilan. Ang pangalawang dahilan, bakit daw siya in-expel? Dahil sa disorderly behavior. Yan yung ang sinabi pa nga, yung pagsayaw niya na naka-boxer shorts lang at naka-undershirts. Yun, pambabastos daw yun sa Kamara. Pangatlo, yung maraming absences niya. Kasi hindi naman excuse yung absences niya. Ngayon ang tanong, ito bang 3 bagay na to? Una, yung pag-apply niya ng asylum. Pangalawa, yung grabing absences niya na hindi pa rin bumabalik kahit winawarningan ng Kamara. Pangatlo, yung pagbastos niya, yung pasayaw-sayaw pa siya, naka-boxer shorts. Ngayon lang ba nangyaring linggo yan? Kaya ngayon lang na-desisyonan? Ang tagal na nun. Matagal nang nangyari yan. Bakit ngayon lang inaksyonan ng Kamara? Para namang yung mga ginagawa na yan ni Tevez, ngayon lang nangyari, kaya ngayon lang nila inaksyonan na i-expel na talaga ito. Wala.
Actually, wala nang epekto. Una, wala nang nabibigla diyan. Kahit si Tebes hindi nabibigla diyan. Anyway, ang nangyari kay Tebes na yan, si Tebes, kaya ganyan ang ugali niyan, kasi ganito lang yan eh. Alam ni Tebes na lahat naman ng mga kongresista halos iilan lang, bilang lang sa daliri natin, ang mga matitino dyan na kongresista. Bilang lang. Alam yan ni Tebes, alam ni Arnie Tebes yan. Alam niya na ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso ay lahat naman sila pare-parehong ugali. Lahat naman sila may private army halos. Lahat naman sila kurap. Lahat naman sila maraming mga ginagawang kalukuhan. Alam niya ni Tebes. Kaya kung binabastos ni Tebes yung Kongreso, hindi niya nirerespeto dahil alam niyang hindi ito karespe-respeto. Hindi sa kinakampihan natin si Tebes Hindi sa kinakampihan natin. Bakit natin kakampihan yan si Tebes? Sa totoo nga lang, ayaw ko na nga lang sanang i-discuss pa ito eh. Kaya lang sasabihin ng mga viewers natin, Attorney, bakit hindi mo dinidiscuss yung pag-expel kay Tebes? Kasi wala na nga eh. Wala nang masyadong nagkaka-interest dyan. Ang hinihintay ng mga tao, maaresto yan. Huwag nating sabihin wala pang warrant of arrest yan. May warrant of arrest na yan. May kaso na yan eh. Kaya yung paulit-ulit na sinasabi nila Topacio, bakit? May naisampa na bang kaso? Alam nyo mga kabunyog, dalawang klaseng kaso ang kinakaharap niya ni Tebes. Ang una, yung pagpatay kay Digamo at tapos nadamay yung siyam pang iba, kaya baliwalo ang namatay. Yan yung pagpatay noong March 4. Ang isa pa na isinampa sa kanyang kaso, yung pagpatay noong 2019, 3 katao yun. Ngayon, yung pagpatay kay Digamo, hindi pa nare-resolve ng prosecutor. Dahil hindi pa nare-resolve ng prosecutor, hindi pa naisasampayan sa korte. Pero, yung pagpatay doon sa 3 pang iba na nauna noong 2019, na-indict na siya doon. Ibig sabihin, may finding na ng probable cause, na-i-charge na yun sa korte. Pag na-i-charge na yun sa korte, may warrant of arrest na yun. Kaya ibig sabihin, wala nang basihan para sabihin, ay murder din yun eh. Murder din yun. Kaya, walang basihan para sabihin na wala pa namang warrant of arrest. Mayroon na kasi may naisampa ng kaso noong nakaraang araw. Mayroon nang nakasampang kaso sa kanya. Hindi siya pwedeng maaresto dahil diyan sa pagtanggal sa kamera. Okay, kasi hindi naman ibig sabihin na tinanggal ka sa kamera, pwede ka nang arestuhin. Yung kaso niya kay Digamo, wala pa. Nagpi-preliminary investigation pa rin yun eh. Naisampa na sa panel of prosecutors pero wala pang resolution ang prosecutors. Kaya pagdating dun sa kaso kay Digamo, wala pang warrant of arrest sa kanya. Pero dun sa 3 pinatay noong 2019, mayroon ng resolution ang fiscal doon, ang prosecutor. At mayroon ng probable cause doon. Ibig sabihin, isinampa na yan sa korte. So, malamang naglabas na ang korte ng warrant of arrest dyan. Kaya may rason na para arestuhin siya. Kung nung ng mga nakaraang araw, sinasabi ni Tebes, sige nga, anong kaso ko? Wala namang kaso sa akin eh. Pangalawa, wala namang warrant of arrest sa akin. Yan. Yan yung sinasabi madalas ni Tebes nung nakaraang mga araw. Pero ngayon, hindi na. Mayroon ng kaso sa kanya. Kahit pa sabihin hindi kay Digamo pa yung naisasampang kaso, pero murder pa rin yun. Murder yun. Yung 3 pinatay noong 2019. Kaya ibig sabihin, ano na namang mangyayari sa gobyerno? Matutulad na naman ba ito kay Bantag at kay Sulweta? Kung maaalala natin, noong wala pang kaso si Bantag at si Sulweta, hindi pa nasasampahan ng kaso sa korte, nasa prosecutor pa lang sa fiskal. Pinagtatawanan din ni Bantag at ni Bantag at ni Sulweta ang sistema ng hustisya. Sabi nila, bakit? Mayroon na bang kaso ako? Mayroon na bang warrant sa akin? Ba't hindi nyo ako arestuhin? Sabi naman noon ni Abalos at sa ni Rimulya, hintayin mo. Pag lumabas ang warrant of arrest, arestado ka kaagad kasi alam namin kung nasaan ka. Di ba? Ngayon, lumabas na yung warrant of arrest, ilang buwan na, mula nang ilabas ang warrant of arrest kay Bantag at Sulweta, nasaan na? Mag-a-anniversaryo na naman lang ng pagpatay kay Kaper Silapid sa October. Di ba October 4 yun? Naaresto na ba si Bantag at si Sulweta? Wala.
Tapos ngayon, na nagka-problema ang ano, kasi may mga tao pa naman siyempre si Bantag dyan sa Bucor, sa Bilibid, sinasabotahe si Katapang. Tapos siyempre sila Bato de la Rosa, si Tolentino, mga kakampi ni Bantag yan. Marami ngayong mga issue kay Katapang. Kaya tingnan nyo ngayon si Katapang, kaliwat kanan ang kinakaharap na problema. Kasi siyempre, mayroon naman talagang, may kahinaan din kasi si Katapang, totoo naman yon. Pero mas marami doon, talagang frame up siya, senate up siya. Saka mayroon kasi siyang mga inaalaga ang mga tao na dapat noon pa rin, sinibak niya na rin ni Katapang inalagaan niya pa rin tulad nung Angelina Bautista na yon. Ang punto ko dito, mga kabunyog, mga kababayan, ang hinihintay ng tao, ang hinihintay ng mamamayang Pilipino, pag-aresto kay Tebes. Ngayon, wala nang rason para hindi sabihin na wala namang warrant of arrest. Mayroon na siyang kaso ano na yan? Ano na ba? Lahat na lang ginawa dyan Lahat na lang ginawa, diniklarang terorista. Noong August 1, diniklarang terorista. Ngayon, in-expel na sa Kamara. Bakit para sa mga tao, sa mamamayang Pilipino, wala namang silbihan? Kasi sa mamamayang Pilipino, ang hinihintay ng mamamayang Pilipino para mapipakita talaga na walang pinipili ang batas, dapat maaresto na yan. Yun. Pag yun ang nangyari, na-aresto si Tebes, nadalan dito sa bansa at nakulong, yan. Diyan magsasaludo ang mamamayang Pilipino. Pero itong mga pag-expel sa Kamara, wala. Hindi na yan magandang balita. Matagal nang inaasahan yan. Saka wa-effect naman yan. Wa-effect naman yan. Yung pagdeklarang terorista kay Tebes, ano naman yun Inaasahan na rin ni Tebes yun. Ang hindi niya maaasahan talaga, ang hindi niya inaasahan, kung makita kung saan siya naroroon at maaresto siya. Yun. At walang rason ang gobyerno para sabihin hindi naman kasi pwedeng arestuhin si Tebes. Bakit hindi pwedeng arestuhin? Mayroon ng kaso at mayroon na yang warrant of arrest. Ang asahan lang natin dyan, ang maganda dyan, sa darating na araw, lalong babastusin ni Tebes ang Kongreso. Lalo niyang babastusin ang hustisya natin. Pati si Marcos babastusin yan, sigurado yan. Hindi pa nga siya na-i-expel sa Kamara, binabastos niya na ang Kamara, binabastos niya na ang hustisya natin, binabastos niya na, pati presidente, pinaglalaruan niya. Ano naman talaga ang ginagawa ni Tebes? Gawain ng isang, hindi na gawain ng isang kongresista yan. Kaya dapat, makita ng tao ang kamay na bakal dyan kay Tebes. Kasi parang ang nangyayari sa atin, kapag mga mahihirap, wala ng mga due process. Tingnan nyo yung ginawa doon kay Jerome Baltasar. Di ba? Jerome ba yun? Jerome Baltasar? Suspect pa lang, binaril na. Yan. Dapat gawin din nila kay Tebes yan. Di ba? Kung kaya nila. Di ba mga kabunyog? Yung Jerome Baltasar, yung binata na 17 years old, naghahanap sila ng suspect na pagkamalan, mistaken identity, pinagbabaril. Alam nyo kung anong ginamit? Hindi lang 9mm na maiksing baril. High-powered firearms. M16 rifle ang ginamit. Talagang matindi. At hindi lang pala yung 6 na pulis ang sangkot. May may 11 pang iba na sangkot. Kinuber-upan lang nung station of police ng nabutas. Yan ang ginagawa kapag mahihirap. Walang mga due process, patay. Di ba? Pag dito sa mga tulad nito ni Tebes, sa mga tulad ni Bantag, walang nagagawa ang gobyerno. Pagka mga mahihirap, pagka mga kritiko, aktivista, yon, extrajudicial killings yan, patay ka agad yan. Pero pagkatulad ni Tebes, pagkatulad ni Bantag, wala. Protektado yan. Saka binibigyan niya ng binibigyan niya ng due process. Sa kanila may due process. Sa mahihirap, wala. Patay kaagad. Di ba? Anyway, sabi ko nga, wag na tayong mag-comment pa ng mahaba dito. Wala naman tayong aasahan masyado dyan. Unang-una, expected na yan. Long overdue. Ika nga.
Di ba mga kabunyog? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.